Ang India ay madalas iniuugnay sa makulay na piyesta, rekado, at murang rickshaw. Ngunit ito ay para lang sa mga turista. Halimbawa, marahil hindi ninyo alam. Sa Karnataka, may nakakagulat na ritual pa rin. Isang pari ang naguhulog ng sanggol mula sa mataas na tore. Sa ibaba, sisiluan siya sa isang telang nakalatag. Naniniwala ang mga Indian na dito nakukuha ng bata ang proteksyon at swerte. Pinagbabawal ito ng mga autoridad paminsan-minsan. Ngunit sa liblib na lugar, patuloy itong ginagawa ng lihim. Sumpa ng mga lokal, walang nasasaktan. Bagaman mukha itong sinaunang mapanganib na atraksyon. Walang magawa ang pulisya. Sa India, may isla ang North Sentinel sa gitna ng karagatan. Ito ay sarado sa labas ng mundo. May tirang maliit na tribo doon. Sila ay nagtataboy ng sinumang estranghero. Ginagamit nila ang pana at sibat sa loob ng maraming siglo. Ipinagbabawal ng batas ng India ang paglapit ng 5 kilometro. Kung hindi, may panganib na mamatay ka. Masisira rin ang kanilang pamumuhay. Noong 2018, isang misyonero ang sumubok lumapag. Siya ay pinatay sa dalampasigan. Hindi alam ng mga Sentinelist ang bakal. Lumalangoy sila gamit ang simpleng bangka. Tumanggi sila sa kontak kahit matapos ang tsunami. Ngayon ay ika-21 siglo na. Ngunit katabi ng modernong India ay may taong panahon ng bato. Hindi sila tumatanggap ng regalo. Tinatanggihan nila ang tulong. Ang pinakamahusay na proteksyon nila ay ang pagtanggi sa lahat ng kontak. Mataas sa Himalayas, matatagpuan ang maliit na lawa ng Rupkund. Tuwing tag-init, isinisiwalat nito ang daan-daang talansay ng tao. Matagal pinagtatalunan kung sino sila. Pero, ipinakita ng genetic analysis na iba't ibang grupo ang namatay. Namatay sila sa iba't ibang siglo. Maraming bungo ang may bilog na bakas ng tama. Posibleng, pinatay sila ng malaking yelo. Bigla itong bumagsak sa mga pilgrim noong ika-9 na siglo. Idinagdag ang mga buto ng mga manlalakbay sa kolonyal na panahon. Ang Rupkund ay tinaguri ang lowa ng mga kalansay. Malinaw na tubig, yelo, at 12-dosenang bungo sa pampang. Ito ay bihirang tanawin at nakakapangilabot. Sa maaliwalas na araw, makikita ang mga buto sa tubig. Mula sa lawa, lumalabas ang sinaunang takot. Sa batas kriminal ng India, walang direktang batas sa panggagahasa sa kasal. Kung ang asawa ay lampas 18, halos hindi mananagot ang mister sa sapilitang pakikipagtalik. Mana ito ng kolonyal na panahon. Kinukutya ito ng mga human rights advocate at doktor. Taon nang walang resulta ang mga kaso at debate. Ngunit ang mga konserbatibo ay naniniwalang sisira ito ng pamilya. Dahil dito, milyon-milyong babae ang walang proteksyon. Kadalasan ay walang magawa ang pulisya. Sa bansang itinuturing ang sarili bilang pinakamalaking demokrasya, ito ay kakaiba. Nagpanukala ang mga abogado ng reforma at proteksyon sa biktima. Ngunit mas malakas pa rin ang tradisyon. Kayang gawing teatro ng kalokohan ng Indian astrology ang kasalan. Kung mapanganib ang horoscope ng nobya, simboliko siyang ikinakasal sa puno o kambing. Upang matanggal ang sumpa, pagkatapos ginaganap ang normal na kasal sa nobyo. May kabaligtaran ding kakaiba. Kung mali ang pagkabunot ng unang ngipin ng bata, maaari siyang ikasal sa tuta. Ito ay para malinlang ang masasamang espiritu. Ang mga gawaing ito ay bihira at pinagtatalunan. Ngunit sa probinsya, nangyayari pa rin ito. Isang masayang prosesyon na may musiko ang nagpapakasal sa dalaga sa isang punong banyan. Pagkatapos, pinagpuputol nila ang unang asawa gamit ang lag-ari, ginagawa itong maliliit na piraso. Madalas, ginagawa ang kasal para sa kapayapaan ng mga matatanda. Para sa kabataan, ito ay laro lang at kakaibang ritual. Naniniwala ang ilang Indian na halos lahat ng sakit ay ginagamot ng ihi ng baka. Sa Gomutra Party, sa Delhi, daan-daang tao ang uminom ng sariwang ihi ng sagradong baka. Ibinahagi nilang ginagamit nila ito bilang gamot at naliligo rin sa dumi ng baka. Walang napatunayang benepisyo ang mga doktor at siyentipiko. Nagbabala rin sila sa impeksyon. Ngunit hindi ito ikinabahala ng mga tagasunod. Para sa kanila, sagrado at malinis ang baka. Kaya tuwing umaga sa ilang lugar, may makikitang babaeng may dalang tabo ng dilaw na elixir. Sa kabila ng amoy, lubos silang naniniwala sa bisa nito. Sa palengke, nabibili ang botelya ng Gomutra. At sa balita, madalas na may pagtatalo ang mga deboto at doktor. Sa Mizoram nakatira ang pamilya ni Zayanechana. Sila marahil ang pinakamalaking pamilya sa mundo. Si Zayana ay may 39 na asawa at 74 na anak. Higit 160 kamag-anak ang sama-samang nanirahan sa isang bubong. Kasama na rito ang mga apo. Ang kanilang bahay ay isang 4 na palapag na bahay langgam. Ito ay may 100 silid. Sa kusina, sabay na kumukulo ang 12-dosenang kaldero. Ang mga nakatatandang asawa ang gumawa ng schedule. Ang mga mas bata naman ang nagluluto at naglilinis. Ang pinuno ay nakakahanap ng oras para sa bawat asawa.
Kada ilang taon, ang pamilya ay nagpapakuha ng litrato. Ito ay parang isang parada. Daan-daang mukha, lahat ay iisang pamilya. Para sa mga turista, ito ay isang buhay na atraksyon. Isa rin itong aral sa ekonomiya ng tahanan. Madaling malulutas ng isang malaking pamilya ang anumang problema. Sa hilagang silangan ng India, may nayon ng Jyotinga. Doon, sa gabing walang buwan at maulap, tila nababaliw ang mga ibon. Daan-daang ibon ng iba't ibang uri ang lumilipad patungo sa mga ilaw. Bumubunggo sila sa mga dingding at nahuhulog sa lupa. Mahigit isang siglo na itong nangyayari. Ang eksaktong dahilan ay hindi pa rin alam. Tila nawawala ang direksyon ng mga ibon dahil sa hamog, hangin at hugis ng lupa. Ilang residente ay lumisan dahil sa takot. Ang iba naman ay nangongolekta ng mga nahulog na ibon. Ito ay itinuturing nilang biyaya ng tadhana. Ngayon, dumarayo rito ang mga siyentipiko at turista. Ang misteryosong pag-ulan ng ibon ay nagpapaalala. Minanay kakaibang ribot ang ginagawa ng kalikasan. Sa mga mapanganib na oras, nagbabantay sila malapit sa mga daanan. Ngunit ang ugong ng pakpak at hiyawan ng ibon ay bumabalik pa rin. Tuwing dahi-handi, nagiging arena ang mga kalsada ng India. Daan-daang lalaki ang gumagawa ng buhay na piramide. Layunin nilang basagin ng palayok ng gatas sa itaas. Buwanan kung magsanay ang mga koponan. Umaabot sa 10 palapag ang kanilang record na gawa sa tao. Nanginginig ang piramide. Balanse ang isang payat na binatilyo sa itaas. Isang palo at umaagos ang puting gatas sa lahat. Para sa premyo, sinusuwong nila ang pasa at bali. Kaya nililimitahan ng mga otoridad ang taas ng mga tore. Sa mga manunood, ito ay pinaghalong sirko at ritual. Sa mga kalahok, ito ay kaluwalhatian at paraan para makalapit sa Diyos. Kung bumagsak ang piramide, sasaluhin ng nasa baba ang bagsak. At muling tatayo ang koponan. Ang sili na ghost pepper mula Assam ay hindi biro sa pangalan nito. Umaabot ng milyong unit ang anghang nito. Kahit maliit na piraso ay magpapaluhak ang inuman. Ginagamit ito ng magsasaka bilang paste sa bakod. Ito ay para itaboy ang ligaw na elepante. Sinubukan din ng militar ang tear gas na gawa rito. Sa palengke, ito ay ibinibenta na tinirintes. Binibenta rin itong adobo o pinatuyo. Ngunit sa turista, kaunting dila lang ay sapat na. Ang bibig ay parang nasusunog sa apoy ng blowtorch. Ang mga chef ay nagdaragdag ng kititing na ghost pepper sa chutney. Kahit ang chutney ay kayang sunugin ang iyong labi. Ang mga kalsada sa India ay musika ng mga busina at kaguluhan. Walang marka, hindi gumagana ang traffic lights. Busina ang pangunahing salita nila. Magkasama sa daloy ang truck na may busina po na sticker, motoriksya at motorsiklo na may pamilya. May mga banal na baka rin na humihiga sa kanto, pinaghihintay ang lahat. Ang pagtawid sa kalye ay parang laro ng pagsubok. Pero gumagana ang sistema. Mabagal sila. Humihinto sila sa huling pulgada. Umiiwas sila sa abot ng makakaya. Gulat ang turista. Pero shrug lang ang lokal, ganito kami nabubuhay. Walang bigla ang galaw ang mga naglalakad. Tinatansya ng driver ang galaw ng isa pa ng milimetro. Nakakaiwas sila sa banggaan, nakakamangha. Sumikat ang India sa murang paglipad sa kalawakan. Noong 2014, umikot sa Mars ang probe na Mongolian. Halos $74 na milyong lang ang gastos. Mas mura pa sa pelikulang Gravity. Nagtipid ang mga inhinyero sa lahat. Simple lang ang gamit na binili. Binuong maingat ang bawat kilo at watt ng enerhiya. Ginabayan sila ng eksaktong balistika at simpleng sahod. Ang resulta, unang matagumpay na misyon sa Mars ng mahirap na bansa. Nagawa ito sa unang subok. Nakaka-inspire ito, walang banyo sa lahat ng dako sa India. Pero nakarating sila sa Mars. Ito ang 10 katotohanan tungkol sa India. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na episode tungkol sa isa pang cool na bansa. Paalam!